Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, Masbate, Ticao, Burias. Welcome dito sa 101.3 Virada News FM. Makakasama nyo ngayong oras na ito si Kabirada Wing. Ito yung mga talakayan natin dito sa 101.3 Virada News FM sa punto por punto. Pero ngayon ay meron tayong makakausap na isang bisita mula sa Ponpats, no? Mula naman sa Mainland Bicol. Ito yung Pamana Party List. Saan ay ma-interview natin ngayong araw ang ating second nominee ng Pamana Party List. Okay, makakausap natin nasa kabilang linya si Pamana Party List. Second nominee Don Oliver Asis Jerez ng Pamana Party List. No, narito ang ating pakikipag-usap sa kanya at pakinggan ang buong interview at ating mga katanungan sa kanya tungkol sa Pamana Party List at kung ano nga ba ang kanilang gagawin kapag sila ay manalo sa kanilang kandidatura na itong Pamana Party List kung saan ay uupo sa Kongreso. Okay, good morning sa ating mga suking tagapanood ng 101.3 Virada News FM, sa ating YouTube channel sa 101.3 Virada News FM, at sa ating Facebook page sa Virada News FM and Public Affairs, at sa ating TikTok naman na Virada News 11.3. Okay sir, ito yung katanungan natin para sa Pamana Party List. Number 1 po na katanungan. Para sa inyo po, ano ang katangian ng isang party list ang nakikita ninyong mas aangat sa Pamana Party List? Pag sinabi pong party list, kinakailangan meron po itong nire-representar na isang sektor ng mga underrepresented sa ating komunidad. Ang Pamana Party List po ay isang partido o party list na binubuo ng mga individual na kumakatawan o may direktang karanasan at pakikisalamuha sa sektor na kinakatawan ng Pamana Party List. Ang sektor ng mga kapatid nating katutubo, mga kapatid nating magsasaka, at mga kapatid nating mga mangingisda. Para higit po talaga nating maunawaan ang sektor na kinakatawan ng isang party list, kinakailangan galing ka mismo sa sektor na ito o di kaya naman po ay ikaw ay direktang nakisalamuha sa kanila para makita mo talaga ang tunay nilang kalagayan at ano-ano ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Para sa kaalaman po ng lahat, ang Pamana Party List ay itinatag ng mga individual at hindi ng mga politiko at artista na mga pamilyang kabilang sa mga political dynasty families, at ganoon din po hindi po kami mga kontratista at hindi din po kami mga leftist o mga kaliwa ang mga nominees po ng Pamana Party List. Kami po ay mga individual na ang hangarin po talaga ay magserbisyo ng tapat at matuwid para sa sambayan ng Pilipino. Ang ating first nominee po ay isang community development worker for 30 years. Gayon din naman po, ang ating fourth nominee ay anak ng isang magsasaka. Ang ating third nominee naman po ay isang OFW worker for almost 30 years. Ako naman po, as second nominee, ako po ay isang aktibong individual para sa mga gawaing pagtulong sa mga kapatid nating tribo o katutubo. As far as I remember po, mga kababayan, ako po ay may isang grupo na kung saan kami po magkakaibigan ay tumutulong talaga na aktibo sa mga kapatid nating katutubo. Kami po ay nangangalap ng mga damit na pwede nating maibahagi sa mga kapatid nating tribo, mga babasahing materyales na kung saan pwedeng magamit para matuto silang bumasa at sumulat. Talagang tinutulungan po natin ang mga kapatid ng mga katutubo pagkat sila po talaga, isa sila sa mga nangangailangan talaga ng tulong o tabang na mula sa atin. At lalong-lalo na po mula sa ating gobyerno. Sa Pamana Party List po, ang mga nominees o itong mga kongresistang uupo sa Kongreso kapag po tayo ipinalad, ay talagang makikita natin po na sila ay mga direktang may pakikisalamuha o karanasan
sa mga sektor na kinakatawan ng pamana party list. Hindi po tulad nitong mga naglalakihan at mga naunang mga party list na kung saan karamihan po dyan ay mga party list na ang nakaupong kongresista ay mga datihang politiko, ang iba naman po ay mga negosyante, ang iba po ay mga kontratista, na kung saan sila po may mga makasariling hangarin. Hangarin na gamitin itong party list system ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Kami naman po sa pamana party list ay mga individual lamang na kung saan ang hangarin talaga ay makatulong at magserbisyo ng tapat at matuwid para sa tunay na pagbabago ng mga buhay ng bawat Pilipino, gayon din po ng mga sektor na kinakatawan ng pamana party list. Maraming salamat po. Ito yung pangalawang tanong natin sa inyo. Ang Bicol ay madalas naharap sa mga kalamidad gaya ng bagyo, pagputok ng bulkan, pagbaha at iba pa. Anong programa ang nakikita ninyo na makakatulong sa ating mga kababayang Bicolano? Isa po sa plataforma ng pamana party list ay ang pagpapalawig at pagpapalakas ng natural disaster resilience and emergency response. Paano po natin yan isasagawa o paano po yan isasagawa ng pamana party list? Papalakasin po natin ang disaster preparedness ng mga tribo at rural na komunidad sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga evacuation shelters at pagbibigay ng mga kinakailangang supplies at materials na magagamit po sa panahon ng natural disaster sa mga evacuation shelters na itatalaga natin o itatayo natin. Pangalawa po, ilalagay ang budget para sa pagpapatayo ng mga infrastruktura na kayang tumugon sa mga natural disasters at magpapabilis ng response sa mga rural and fishing areas. Pangatlo po, susuportahan natin ang paglikha ng isang emergency fund na makukunan para sa mga nasirang bahay at kabuhayan ng mga kapatid nating IPs or the indigenous people. Gayon din po ang ating mga kapatid ng mga farmers at fisher folks dahil sa mga natural disasters. Ayan po, maraming salamat. Okay, ito yung number 3, pangatlo na tanong natin, sir. Meron ho ba kayong naisip na pangbangga sa laganap na fake news sa social media? Ang pamana party list po ay magmumukna ng isang batas na magre-regulate sa mga social media na maglalayo ng kaayusan sa paggamit nito. We must all consider din ang ating mainstream media kasi hindi lang naman talaga yan nagmula sa social media. Even in the mainstream media po. Way back before pa po yan, way back before na wala pa namang social media. Dati pang nagagamit ang mainstream media para sa interes ng mga tiwaling politiko. Pangapat na tanong, paano po ba natin mas matutulungan na mayangat ang mga turismo sa mga munisipyo? Ang pamana party list ay maghahain ng isang panukala sa Kongreso ukol sa pagtatatag ng kagawaran ng ethnic at cultural minority. Ang pagtatatag ng kagawaran ng ethnic and cultural minority ay maging isang tanglaw ng pag-asa para sa mga katutubong Pilipino, isang makabuluhang hakbang tungo sa isang mas makatarungan at patas at inklusibong lipunan. Isa po sa proyekto ng kagawaran na yan ay ang pagtatayo ng mga cultural centers o museum na magtatangpok sa katangi-tanging kultura, tradisyon at kalaman ng mga kapatid nating katutubo sa ating mga komunidad na meron tayo. At dyan po, maiingat natin ang turismo ng bawat munisipyo at komunidad ng ating rehiyon ng Region 5 Bicol. Maraming salamat po. Okay, number 5 na tanong natin, sir. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kabataan ngayon upang mahikayat silang lumahok na bumoto sa midterm election? Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit ang pag-asa ay hindi lamang salita. Ito'y isang pagkilos, pakikilahok at paninindigan. Kaya po sa darating na midterm election, ang inyong boto ay sandata ng pagbabago
Huwag hayaang iba ang magdesisyon para sa inyong kinabukasan. Maging mulat, maging mapanuri, at higit sa lahat, maging bahagi ng demokratikong proseso ng ating bansa. Sa bawat balota, may kapangyarihang bumuo ng mas makatarungan, mas maunlad, at makabayang lipunan. Kabataan, ito ang panahon para ipakita na ang pag-asa ng bayan ay hindi natutulog. Ito ay bumuboto. Maraming salamat po. Okay, narito yung pang-anim na tanong natin na Congressman Don Oliver Asis Jerez na second nominee ng Pamana Party List. Okay, Congressman, ano po ba ang aasahan pa ng mga Bicolano na mga programang sakaling makukuha ng Pamana Party List ang third seat sa Kongreso? Napakaganda po ng katanungang iyan. Maraming salamat po. Kung sakali man pong palarin ang Pamana Party List na makakuha ng 3 upuan sa Kongreso ngayong darating na midterm election, madami po tayong aabangan na mga plataforma o proyekto na ibibigay natin, lalo na po dito sa atin sa Bicol region. Isa po dyan, isa na lamang po itong sasabihin ko, scholarship program. Ang scholarship program po ng Pamana Party List ay bukas para sa lahat na may hangarin na makatapos ng pag-aaral at nandun yung kanilang pagpupursigi at pagsusumikap. Hindi po tulad ng scholarship program ng ibang mga politiko o party list, ang Pamana Party List po hindi magtatakda ng grado o yung sinasabing sailing grade para lang makapasok o makakuha ng scholarship ang gusto makapag-aral. As long as pasa po kayo, as long as yung grado niya ipasa, hindi kayo bagsak, kayo po ay pasok sa programang scholarship program ng Pamana Party List. Gayon din po, as long as andun yung suporta ng inyong mga magulang, yung kagustuhan nilang mapagtapos kayo ng pag-aaral, bukas po ang scholarship program ng Pamana Party List. Napakaganda po ng katanungang iyan. Maraming salamat po. Kung sakali man pong palarin ang Pamana Party List na makakuha ng 3 upuan sa Kongreso ngayong darating na midterm election, madami po tayong aabangan na mga plataforma o proyekto na ibibigay natin, lalo na po dito sa atin sa Bicol region. Isa po dyan, isa na lamang po itong sasabihin ko, scholarship program. Ang scholarship program po ng Pamana Party List ay bukas para sa lahat na may hangarin na makatapos ng pag-aaral at nandun yung kanilang pagpupursigi at pagsusumikap. Hindi po tulad ng scholarship program ng ibang mga politiko o party list, ang Pamana Party List po hindi magtatakda ng grado o yung sinasabing sailing grade para lang makapasok o makakuha ng scholarship ang gusto makapag-aral. As long as pasa po kayo, as long as yung grado niya ipasa, hindi kayo bagsak, kayo po ay pasok sa programang scholarship program ng Pamana Party List. Gayon din po, as long as andun yung suporta ng inyong mga magulang, yung kagustuhan nilang mapagtapos kayo ng pag-aaral, bukas po ang scholarship program ng Pamana Party List. Hindi nyo na kinakailangan ng mga padrino, hindi nyo na rin po kinakailangan makipag-agawan pa ng oras para lang magpalista ng inyong mga pangalan. Ito po'y bukas para sa lahat kasi meron po tayong mga Pamana centers na kung saan doon kayo pupunta at kayo'y magpa-file ng inyong application for scholarship. Bukas po yan sa lahat. Maliban po dyan, marami pa pong ibang mga proyekto na ipapatupad ang Pamana Party List. Stay tuned lamang po tayo sa mga kaganapan ng Pamana Party List at mangyayari po yan lahat kapag tayo bumoto. Number 37 sa balota, Pamana Party List po. Ayan po, maraming salamat. Lagi niyo pong tatandaan, ang Pamana Party List po, sa tuya ini, Bicolano ini. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat no at yun ang ating bisita ngayong araw na ito, si second nominee Don Oliver Asis Jerez ng Pamana Party List mula sa Minlan, Bicol, no? Ang Pamana Party List is number 37 sa mga baluta. Siyempre, dahil nakausap natin, ay talaga namang satisfied tayo sa ating mga tanong at sa mga sagot nila na satisfied tayo sa mga
sinagot nila sa ating mga katanungan no dito sa 101.3 Virada News FM. At maraming salamat din kay Ryan Dave Manggubat sa bayan ng Placer. Siya po yung nag-facilitate para isa sa makakausap natin o ma-interview ang isa sa mga nominee ng Pamana Party List mula sa Bicol, Minlan. So ang Pamana Party List ay pinaliwanag po ni Sir ay kailangan nating ibalik. Siyempre, yung mga kailangan din nating tulungan, yung mga nasa laylayan ng komunidad, lalo na yung mga yung mga tinatawag na indigenous people, alagaan ang kalikasan, ayon sa Pamana Party List na si second nominee, Don Oliver Harris, no? So, maraming salamat, no? At nabigyan kami ng pagkakataon dito sa 101.3 Virada News FM na mailahad at makausap ang isa sa mga nominee sa mga party list na tumatakbo, itong Pamana Party List. So ito po yung pangalawa nating ito po yung pangatlo nating interview sa mga party list na ating na-interview nitong darating na Mayo 12, 2025. So good luck na lang sa ating mga party list at sa ating mga kandidato sa buong Pilipinas. Ito ang 101.3 Virada News FM. Ito si Kabirada Wing. Happy Saturday.